DIY project na naman tayo. Nag-request kasi si Mrs. na gawa daw ako ng ano niya, ng bangkito o yung mababang upuan na gamit niya pagka maglalaba. Yun. So eto, may mga retaso pa naman tayo. So tara, gawa tayo ng ano, ng bangkito. Nawala sa loob ko kanina, naggagawa na ako, nag-cut na ako eh. Dapat nga pala, iba-vlog ko pala to. So ito na yon. Dito lang tayo magsimula. So ito, may mga retrato tayong C-Parlings. Ito yung mga sobra nung pinagawa ko tong dito sa bubong namin. Ayan, yung mga sobra yung C-Parlings na yan. So may sobra pa, so nag-cut na ako. Eto, bali ito na yung magiging pinakasalumpwit niya. Yan na yung pinakaupuan niya, ganyan. Tapos itong mga tubo-tubo na yan, yan na siguro yung gagawin nating upuan. Upuan. Yan na yung gagawin nating poste o yung pinakapaan niya, pinakapaan nitong bangkito. Tapos hanap na tayo dyan sa mga flat bar na yan na pang brace para hindi siya gumagalaw-galaw. So next, ang gagawin natin is magkakat na tayo dito sa mga tubo na to. A few moments later. Ito, naputol na natin yung gagawin nating mga paa. So inano ko na rin. Ayan, kung makikita nyo, grininde ko na rin yung mga, may mga ispat-ispat kasi dito eh, na pag-ispatan. Dahil nga mga retaso lang to, na tinastas ko lang. Tapos yun, grininde ko yung ano, yung mga may ispat, para makinis siya kahit papaano. So eto na, 4 na paa. And then welding na lang natin. Tapos pagka ano na siya, hanap pa tayo mamaya ng dito sa mga flat bar na to, yung mga pang-brace niya para hindi siya umisplit. So next nito, welding na muna tayo. Welding natin, pagkakabit-kabitin natin yung mga paa at saka itong pinakaupuan niya, yung pangsalo ng puwet. A little longer than a few minutes later. Ito na siya, na-welding na natin. Ayan. Tapos yung mga paa, welding na rin natin. So siya na yan. Ayun. Tapos ang ginawa ko palang brace, instead na ayan, instead na yung flat bar, may nakita kong angle bar. So angle bar ang ginamit ko para mas matibay. Kasi ayan, mas maganda ang hold nya pagka angle bar kaysa sa flat bar. So yun, kumbaga ang nangyari, itong paa parang nakapatong lang dito, pero inispatan ko para nakapatong lang dun sa mga pangsalo mismo ng puwet. Tapos inispatan natin. Tapos ang pinaka tibay niya na is dito sa brace na angle bar. Yan na yung magdadala ng bigat. Anyway, ang request nga ni Mrs. yung magaan lang daw ang gagawin ko, dahil total magaan lang din naman siya. So ayun, eto na. So konting grind na lang dyan sa mga sobra-sobrang welding. Tapos pintura. And then good to go na. Later. So ito na yung finished product. Ayan, yung ating bangkito na grind na, tapos napintahan na rin.
So, ganun lang. Mga simpleng gawa lang na hindi naman kailangan ng masyadong kaik-ikan. So, yan. Ang importante, matibay. Saka, it serves the purpose. Yun naman ang importante pagka gumawa tayo ng mga DIY eh. Yung to serve the purpose ng hindi siya sirain. So, eto. Tulad nito, okay na. So, matutuwa sa akin si Mrs. nito. Ayan, lightweight lang siya kasi si Parlings at saka tubo and angle bar lang ang ginamit. So, ayun. Eto, pagka yung mga wala rin ako magawa sa ano, at meron naman akong gamit, tapos may naisip akong project, so yun, ganito, gawa-gawa lang tayo. Ayan, meron na naman tayong natapos ng project na DIY, ating bangkito. Maraming salamat.